Good morning mga kagala. Katatapos ko lang mag-online class. Ayan. At ngayon naman magre-review ako. Kasi meron po kaming exam mamaya sa waxing class namin. Ayan. Tapos nagluto pala ako ng lasagna. Papakita ko sa inyo. Ayan mga kagala, nagluto ako ng lasagna. Binili ko yan sa Costco. Nung nag-Costco kami nung Saturday ba yun? And ayan na nga, luto na siya pero mainit pa. Kaya nilagay ko muna dito. Ayan, para yan na yung kainin namin mamayang dinner. Ayan mga kagala, nalulungkot pa rin ako dun sa kahapong balita about dun nga sa may IRCC new policy para sa mga nagbabalak maging international student dito sa Canada. Ayan, so ayun, isa lang ibig sabihin yan na walang permanent sa mundo. Only certain is constant change. Ayan. And also, syempre, may constant change. Paano tayo mag-a-adapt? Paano natin i-adjust ang sarili natin? So, yun yung very challenging sa atin, sa part natin. Pero, diba, resilient tayo mga Pinoy. Kaya, alam ko na kaya nyo yan. Alam po yung mga dumadaan ngayon sa mga challenges. Like yung lalo na yung mga international student dyan sa Pinas. Alam ko na ang recession kasi after 2025 pa eh. So, ibig sabihin nun, yung decision nila na ito na mayroon silang binabang 3 policy na yan. Yung una nga is yung yung 2-year cap ng ng international student. Ayan, wala nang open work permit. So, ang mga na lang, ang bibigyan na lang ng open work permit is yung mga mag-aaral ng doctorate dito, masteral degree, at mag-aaral ng medicine at saka law. Sila na lang ang bibigyan ng open work permit na kanilang mga spouse. Tapos, yung 20 hours work permit, ayan, tinanggal na rin siya ng, ng IRCC. Ayan, so, sobrang, hanggang ngayon na, pa rin ako, nalulungkot pa rin ako. At, mabuti na lang, super blessed pa rin tayo mga kagala. Kasi, last year pa tayo nandito. So, hindi tayo kasama or hindi tayo affected doon sa bagong policy na yun. Pero sa mga na parating pa lang dito, yung mga kababayan natin sa Pilipinas na ma-approve pa lang or nag-lodge pa lang, tapos waiting pa lang sila ng approval nila. So sila yung mga recipient. Ayan, so sila yung makakatanggap ng nito, changes na to na very talaga challenging kasi alam naman natin sa sarili natin na hindi lang yung pag-aaral yung pinunta natin dito, di ba mga kagala? Ang pinunta talaga natin dito is mapaganda sana yung buhay natin and long term na makatira sana tayo dito. Ang kaso, hindi lahat ng desisyon na ginagawa natin sa buhay ay angkop doon sa magiging resulta ng desisyon na ginawa natin. So, kaya kung may chance pa kayo mga kagala, may chance pa kayo, pag-isipan nyo muna hanggat maaari. Pag-isipan nyo muna talaga mabuti yung gagawin ninyo na pagpunta dito kasi wala nang rewind, sabi nga doon sa pelikula ni Marian tsaka ni Ding Dong. Ayan, wala nang rewind sa buhay. Kaya kailangan lahat ng decision natin talaga
sa bagay kasi 'di ba, sabi nga ng kasabihan, walang pagsisisi na nasa una. Anong sabi 'di ba? Nasa huli lahat ng pagsisisi. So minsan pwede naman nating isugal, pero dapat ready ka rin, yung acceptance mo sa magiging result nung gagawin mong decision na yan. Dapat mentally, physically, emotionally ready ka. Ayan nga. Pero kung palaban ka, go lang. Kasi alam mo yun, yung dapat hindi tayo tumitigil mangarap eh, 'di ba? Anyway, libre ang mangarap, 'di ba mga kagala? So, hangga't meron tayong hininga, hangga't nabubuhay po tayo, mangharap lang tayo ng mangarap. Napakasarap mangarap, pero dapat kailangan kinukonsulta mo yun sa Lord, 'di ba? Lahat ng plano mo sa buhay, isama mo si Lord para maging successful. Ayan. And kung halimbawa naman, sinama mo na si Lord, pero hindi pa rin naging smooth, ibig sabihin lang nun, binibigyan ka lang ng trials para mas maging matatag ka, ayusin mo na ang susunod. Ayun, alam mo yun, may mga times ba kayo na nare-realize na nagiging recurrent yung nangyayari sa buhay natin? So, na-realize ko lang na until hindi mo pa rin nare-realize yung or hindi mo na-solve or hindi mo nakuha yung essence ng trials or ng nakaraan mong challenge na binigay ng Lord, magiging recurrent lang siya. Ayan. So, lalo na especially yung mga tumatakbo sa mga responsibility. Ayan. So, hindi po natin masosolve yung ating mga problema kung tayo ay takas ng takas. Ayan. So, ayan, katulad niyan, challenging yan sa mga pupunta pa lang dito na international student. So, syempre pagdidesisyonan nyo yan, tatakas ka ba o ipupush through mo? Kapag na-push through mo, eto yung mangyayari sa'yo dito. Kapag tumakas ka or let's say, pag umayaw ka, yun yung decision mo, ano naman yung magandang maibibigay nun sa'yo, yung cons and pros ng mga bagay-bagay. Kailangan na-realize natin yun. After natin ipag-pray sa Lord kung ano yung ibibigay niyang wisdom sa atin, kailangan ma-realize din natin. Kasi tayo yun eh, tayo yung makakadama nun. Kaya nga sinasabi, diba, dun sa kasabihan na isa na, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, ibig sabihin, pag pinag-pray na natin at kalooban ng Lord yun, maawa siya, diba? So, ibibigay nito niya sa atin yun. Pero, syempre, hindi yan smooth. May roller coaster yan, naasahan nyo. Kasi yan nga yung magpapatatag sa atin, di ba? So, pero, kung nag-push through ka naman, meron ding magandang pangako yun. Ayan, maraming benefits na pwedeng mangyari sa buhay natin yan. Unang-una, tumapang ka. Pangalawa, hindi mo alam yung mas magiging ikaw na pagdating dito. O, for example, di ba sabi ko nga sa inyo, ang daming adjustment na ginawa ko sa sarili ko na before. Tulad ng masyado ko mainipin, yan, inaano ko yan, chini-change ko yan sa sarili ko na hindi dapat ako ganun. So, yun yung mga negative na ugali ko na dito tinatanggal ko na. Kasi dito hindi pa pwede yun, mga kagala. So, isa lang mga sample yun na. Kaya, pero depende yan ha, hindi tayo pare-parehas ng level ng pagdadaanan pag nandito po kay kagala. Pero, yun nga, ang certain lang is constant change. So, kung nandito ka na at hindi ka yung prayerful, or sabihin kahit hindi prayerful, kung nandito ka na at hindi ka masyadong nagdarasal, ganun. Ayan, ang one thing na
na ano dito, pinaka sandata mo is si Lord, yung pagpe-pray. Ayan, kaya mga kagala, yun yung maaano ko sa lahat ng bagay na ginagawa natin, sama involved natin si Lord, 'di ba? Parang halimbawa, ako sa pag-aaral ko o pinagpe-pray ko, sabihin ko, Lord, samahan niyo ako ha sa pag-aaral. Mamaya may may exam ako. Sana lahat ng ni-review ko ma-retain sa isip ko kasi hindi na ako pa bata, matanda na, 'di ba? So tingnan niyo naman, nag-drawing ako ng diagram about sa hair follicle. Ayan. O, 'di ba? Ganito ako pag magre-review. Mas effective sa akin na nagdo-drawing ako, tapos nilalagay ko yung mga parts dyan, nililabel ko, ayan. So, kasama natin dapat lagi si Lord, yan, para may guidance, para protected tayo. Pangalawa, yung natin, mental health natin, di ba? May pangako si Lord, di tayo pababayaan. Kaya dinala niya tayo dito sa lugar na to, ginusto natin to. Syempre, hindi ibibigay yan ng Lord kung hindi para sa atin. Normal lang na minsan parang nagda-doubt ka, pero magpilitin mo pa rin mag-believe. Believe and you will receive. Ayan mga kagala. So, alam nyo, isa pang mga negative na ano ko dito kagala is ang bilis kong maging affected. Alam nyo yun, yung mga balibalita. Kaya sa totoo lang mga kagala, never na ako nanood ng TV. Ayan, so siguro pwede tanggalin ko na rin siguro yung panood ng mga sa social media, kasi hindi magandang yun. Kung ano kasi yung tinatanim mo sa isip mo, yun din yung nararamdaman mo, no? Kaya kailangan marunong ka mag-filter kung hanggang saan lang, kung hindi na ba healthy yan, umalis ka dyan. Ganun lang yun. Kasi ano pipiliin mo? Yung puro basura yung ipasok mo sa utak mo, o puro maganda yung ipasok mo sa utak mo? Ayan. So, doon na mag-start. Kapag maganda yung pinapasok mo sa inner, self mo, magiging ang result nun is magiging positive din. Ayan, mga kagala. So, ayan, magpapahinga muna ako kagala kasi 1:30 yung pasok ko mamaya. At, yun nga, mag-e-exam. At parang feeling ko kailangan ko pang mag-nap ng konti para mamaya itong mga minemorize ko. Ayan, 3 page yan mga kagala. Imagine nyo, 1, 2, 3. Ayan. So, hindi biro mga kagala mag-aral international. Sabi ko nga sa inyo, buti na lang at andito na, 2 win-win-win situation. Kung ano man mangyari sa akin sa pag-decision ko na mag-aral dito, pagdating ko naman sa Pilipinas, wala rin naman akong talo kasi lahat ng na-gain kong mga rito, lahat ng learnings ko, ayan, may a-adapt ko doon, may a-apply ko doon, 'di ba? Kasi naman ako diploma holder naman ako ng esthetician. So, hindi lang siya certification. So, ayun na nga mga kagala. It's your choice kung anong gagawin nyo sa buhay nyo. Basta, wag po natin kakaligtaan si Lord. Ayan. Paggising, mag-pray. Pagka may nagda-doubt, mag-pray. Pagka nasa panganib o wala, mag-pray habang naglalakad. Wala namang specific na lugar kung saan ka pwedeng maggawin yung mga ganong bagay. Anywhere. Kasi God is with us all the time. Ayan mga kagala. So alam nyo, kaya ako nagdadaldal dito kagala is hinihintay ko lang hinihintay ko lang na lumamig itong aking ginawang ayan, binake na lasagna. Binili ko sa Costco. Ayan, so mainit-init pa siya. Kasi ito na yung papamerienda ko sa aking dalawang mahal na rito. Mahal na asawa at anak. Ayan.
Shout out na lang sa anak kong princess. Ayan anak, babawi na lang ako sa'yo pag pumunta ka na rito, magbakasyon. Sa bakasyon mo, kaya ayusin mo na yung documents mo na pinapakuha ko sa'yo sa school para malutuan din kita ng ganito anak, ha? I love you anak, princess. Mag-aral ka dyan mabuti anak ko ha, para maging lawyer ka. Ayan. Ano po kasi siya, political science ang kinukuha ng aking dalaga sa Pilipinas, sa Baguio. Ayan. Sa ano siya nag-aral? SLU. Ayan. So, bye muna kagala. Sleep muna akes. At God bless you. Ayan. Huwag tayong mapapadala sa mga problema. Ayan. Constant change ang certain. So, at saka si Lord. Ano ba to? Nagdadry kasi yung, alam nyo kagala, tinan nyo nagdadry yung lips ko. Dito kagala, ayan, sabi ko magpapaalam na ako, yung daldal na naman, yung daldal ko talaga. Doon sa Pilipinas kasi kagala, kapag mainit, nagsa-sunburn tayo, diba? Dito kagala, mayroon ding heat wave, diba? May heat wave doon sa ano natin, sa Pilipinas. Dito kagala, may cold wave din. Makikita mo sa puno. Pag tinitigan mo mabuti yung puno, makikita mo nagwe-wave yung ano ng ano. So, ito yung effect niya kagala. Pag hindi po maglalagay ng moisturizer, ayan. Pag hindi po maglalagay ng moisturizer, ayan po ang mangyayari. Kaya mamaya, pag bago ko lalabas, lip balm ako, tapos maglalagay ako ng Nivea. Ayan. Ayan. Minsan, itatapik ko yung mga pinag-aaralan ko para sa ano ng kagandahan or para maging anong secret para maging look younger. Ayan, kahit di na tayo young. Ayan, kung tatanungin niyo ako, wala po akong masyadong nilalagay sa muka, pero natutunan ko dito habang nag-aaral kami, ayan mga kagala, na importante pala na ang balat natin ay may mga ina-apply din tayo na mga product. Like, yun nga, yung facial cleanser, toner, moisturizer, ayan, importante yan. So, ang nilalagay ko lang pong moisturizer sa mukha ko kagala, ayan, kung mapapansin ninyo is very dry na siya, very dry, di ba? Kasi nga sobrang lamig dito. So, ang nilalagay ko po dito is yung Nivea na puti. Ayan, ilalagay ko lang siya every night. Alam nyo kagala, sobrang hindi ko ma-expect na sa 40 years old ko na to, ganito. Ayan. Kayo nang humusga kung maganda ba. Pero, ayan, 40 na ako. Pero, ayan, ito yung, wala naman ako ibang nilalagay. Ayan. So, okay naman. So, yun na, kagala. Sa susunod, titipan ko kayo ng mga pampabata naman kasi yun yung pinag-aaralan ko dito yan yung mga skin analysis. Ayan, katatapos nga lang ng skin analysis na course or subject. Ayan, so ang dami kong natututunan. Yun lang, isa pa pala, dahil constant change ang certain, wag tayong magsasawang mag-adapt, di ba? Huwag tayong magsasawang mag-adapt sa mga bagong technology, sa mga bagong mga bagay-bagay. Ayan. Love